Welcome muli sa ating pagsusuri. Ngayon, bubuksan natin ang isang napanahong kwento tungkol sa tunay na pamumuno at integridad, direkta mula sa aklat ni Nehemia. Dito, makikita natin ang isang masterclass sa etika sa gitna ng krisis. Sige, pag-isipan natin to ng mabuti ha, dahil ito yung tanong na kinakaharap ng bawat leader sa negosyo man o sa ministeryo. Ano kaya ang sagot? Ang sagot, mga kaibigan, ay ang kaaway sa loob. Ito yung tinatawag na friendly fire, kapag ang sumisira sa'yo ay yung mismo inaasahan mong kakampi mo. Alam mo yun, yung toxic na work environment, yung pagtataksil ng isang mentor mo. At sa kwento ngayon, makikita natin kung gaano kaseryoso ang Diyos pagdating sa ganitong issue. So, heto ang sitwasyon. May isang malakihang construction project na nangyayari, pero ang pinakamatinding banta, hindi pala galing sa mga kalaban sa labas. Para sa konteksto, tag-araw ito ng 444 BC. Nasa kalagitnaan sila ng nakakapagod na 52 araw na pagtatayo ng pader ng Jerusalem. Isipin nyo, habang abala ang lahat sa pisikal na trabaho, mayroon palang cancer na kumakalat sa loob mismo ng kanilang samahan. Nagugutom na ang mga tao. Ito yung desperadong sigaw nila. Hindi na ito tungkol sa pangarap o misyon. Ito'y tungkol sa simpleng pag-survive. Paano kami kakain para manatiling buhay? Nawawala na ang kanilang mga ari-arian. Yung lupang ipinamana pa ng mga ninuno nila, yung kinabukasan ng pamilya nila, isinasanla nila para lang may makain sa gitna ng taggutom. At dito na yung pinakamasaklap sa lahat. Ang huling barahan nila. Ang sarili nilang mga anak, ibinebenta nila sa pag-aalipin. At kanino? Hindi sa mga dayuhan, kundi sa mga kapwa nila Hudyo. Wala silang magawa. So linawin natin ha, at pakinggan nyo to, hindi ito atake mula sa labas. Ito ay isang krisis ng predatory lending na ang mga pasimuno ay yung mismong mga pinuno at opisyal nila. Ang sarili nilang mga kababayan, ginagatasan nila ang kanilang mga kapwa. Okay, paano ngayon tumugon si Nehemia sa ganitong sitwasyon? Dito tayo makakakita ng isang napakalakas na leksyon tungkol sa katarungan. Alam nyo, ang unang reaksyon niya ay hindi, "Okay team, let's have a meeting." Hindi. Ang sabi niya, "Ako ay nagalit na mainam." Ito yung matuwid na galit, yung galit na nagpoprotekta, hindi yung galit na naninira. At dito natin makikita ang galing ni Nehemia bilang leader. Tingnan nyo ang pagkakaiba. Kapag ang kaaway nasa labas, ang strategy niya, manalangin at mag-armas. Pero kapag ang kaaway nasa loob, nagagalit siya at direkta niyang kinukumpronta ang mga pinuno. Ibang diskarte dahil ibang klase ang banta. Pero yung galit niya, hindi basta emosyon lang, may proseso siya. Una, pinag-isipan niyang mabuti. Pangalawa, direkta niyang inakusahan ang mga may kasalanan. Pangatlo, nagpatawag siya ng public hearing. At pang-apat, ang utos, ibalik agad ang lahat ng kinuha ninyo. Step by step justice. So saan nanggagaling ang ganitong klase ng integridad? Ano yung nagiging driver ni Nehemia para manindigan ng ganito? Para maintindihan natin si Nehemia, kailangan nating malaman ang salitang Hebreo na ito, yare. Ito ang kanyang moral compass. Hindi ito yung takot na parang sa multo. Ito ay isang malalim, nakakamanghang paggalang sa kabanalan ng Diyos. Ito yung nagsasabi sa'yo, hanggang dito ka lang. At mismong si Nehemia ang nagsabi, bakit hindi siya naging katulad ng mga korrupt na gobernador bago siya? Sabi niya, dahil sa paggalang yari, sa Diyos, hindi ako kumilos ng ganun. Napakalinaw, yung paggalang niya sa Diyos ang pumigil sa kanya na abusuhin ang mga taong pinamumunuan niya. At ito yung pinaka-core ng lahat, ang paggalang sa Diyos, yung yari, ang lumilika ng proteksyon sa paligid ng mga tao. Kasi ang isang leader na walang yari, sa huli siguradong gagamitin niya ang mga tao bilang tuntungan para sa sarili niyang pag-angat. At si Nehemia, hindi lang siya puro salita. Ang buong buhay niya, yung pamumuno niya, ay isang buhay na ehemplo ng katarungan. Isipin niyo to, sa loob ng 12 taon bilang gobernador, kusang loob niyang tinanggihan yung food allowance niya, yung mga corporate perks niya. Bakit? Kasi alam niyang hirap na ang mga tao, mas pinili niyang magsakripisyo. At hindi lang siya tumangging kumuha ng benepisyo, aktibo siyang nagbigay. Araw-araw, may 150 na opisyal na kumakain sa lamesa niya galing sa sarili niyang bulsa,
ganyan siya mag-invest sa kanyang team. At kitang-kita sa chart na to ang ebidensya. Yung mga naunang gobernador, naniningil ng 40 shekels na buwis. Si Nehemiah, 0. 0. Ganyan kalaki ang pinagkakaiba ng isang leader na may integridad at isang mapagsamantala. Alam mo, binabago ng prinsipyong ito ang buong konsepto natin ng tagumpay dahil ang tunay na success hindi pala nasusukat sa kung anong nakukuha mo mula sa posisyon mo, kundi sa kung anong na-invest mo sa mga taong ipinagkatiwala sa'yo. So, anong kinalaman ng 2,500 taong gulang na kwentong ito sa buhay natin ngayon? Anong hamon ito para sa atin? Tinapos ni Nehemiah ang usapan sa isang mabigat na panunumpa, halos parang sumpa, na nagpapakita kung gaano kaseryoso para sa Diyos ang issue ng kawalang katarungan. May mabigat na consequence ito. At dito tayo nagtatapos sa isang matalim na tanong na kailangan nating sagutin ng tapat sa ating mga sarili, sa ating mga negosyo, ministeryo at relasyon. Busy ka bang labanan ang kaaway sa labas habang hindi mo namamalayan, inaapi mo na pala ang mga taong nasa loob? Hanggang sa susunod.